Dalawang Los Angeles team, meron dalawang schedule ng back-to-back game sa isang team lang. Yung isa doon, Clippers versus Dallas na nasa baba. Yung Lakers versus OKC naman na nasa taas. Nagkakarambola doon sa gitna kung sino ang papasok sa playoffs. Hindi pa kasi alam kung sino sa ngayon. Merong average na remaining games ang mga teams na nasa 5. Sa unang pagtatagpo ng Clippers at Dallas, hindi naglaro si Anthony Davis kaya dinimolish ng Clippers yung Mavericks. Umabot ng 35 points yung lamang, hindi pa masyadong tagtag si Kawhi. Meron siyang 20.6 rebounds in 24 minutes. Si Harden at si Powell naman nasa tig 30 minutes na may combine na 27 points. Si Klay Thompson naman, nilagnat pa, hindi na bumalik sa game dahil nagkaroon ng sakit. Best option na rin naman sa kanya na hindi na bumalik ng second half dahil 58-35 ang lamang ng Clippers papasok ng third quarter. Balik ulit sa dating standing, Minnesota, Clippers at Memphis. Malaki kasi ang mawawala sa Clippers kapag natalo sila sa Dallas kumpara sa matalo ng dalawa ang Dallas kontra Clippers. Kapag natalo ng isa ang Clippers, tagilid agad sila sa standing. Si Anthony Davis hindi naglaro pero sa report maglalaro siya next game. Bago kasi yung game versus Clippers, dun pa lang kasi in-announce na hindi siya maglalaro dahil kay Kawhi na nasa game. Ang report kasi dun, hindi maglalaro si Kawhi ng back-to-back. Pero dahil sa nangyaring hindi naman siya masyadong tagtag sa unang game na bago ang report tungkol kay Kawhi, may possibility na maglaro siya sa ikalawang back-to-back game versus Dallas. Uncertain scenario yung kay Kawhi dahil home court parehas sa Clippers kaya meron silang advantage over Mavericks. So ang Dallas kailangan lang makaisa o kahit hindi sila makaisa kontra Clippers. Pero yung Clippers kailangan nilang matalo ulit yung Dallas para hindi sila maungusan ng dalawang teams, yung Minnesota at Memphis. Kapag nanalo kasi doon ng Clippers, may chance pa rin yung Battle of LA sa first round ng playoffs para masecure nila yung at least top 6. Base sa power ranking, mas may chance maka-upset ang Dallas papasok ng playoffs kung ang papasok sa top 6 ay Clippers kumpara sa Minnesota or Memphis or kahit sino sa dalawa basta maiwan yung Memphis sa play-ins dahil sila yung merong mababang winning rate sa last part ng season. Ang Lakers naman kahit natalo sila sa Golden State, panalo naman sila sa Pelicans. Struggling pa si Luka sa first half pero 35 points, 6 rebounds, 6 assists at 11 free throws. Another 30.7 assists at 6 3-point shot para kay Austin Reeves, 27 naman para kay LeBron. Ang sunod kasing kalaban ng Lakers, OKC, sa home court pa ng Thunder. Magkasunod na game yon pero hindi siya back-to-back game. Merong isang araw na pagitan. Hawak ng Thunder kung sino ang papapasukin sa playoffs. 5 games pa ang Thunder, no bearing na lahat ng games na yon. Manalo or matalo sila, pandagdag win-loss record lang. Hindi sila aangat or hindi rin sila bababa. Kapag ang Lakers nanalo ng dalawa kontra Thunder, malaki ang chance nila makuha yung top 3 seed ng West kasi nasa kanila ang tiebreaker versus Nuggets. 4 na games na lang yung Denver, ang Lakers 5 pa. Kaya manalo lang din ng isa ang Lakers kontra OKC, kontrolado pa rin nila yung standing sa number 3. Sa OKC kasi, inimbestigahan sila regarding sa pagpapahinga ng player na nangyari dati na hindi nila pinalaro yung nasa starting 5. Yung first game ng Lakers versus Thunder, malamang full force pa rin yun dahil sa ticket sales. Yung ikalawa, ang hindi alam kung anong gagawin ng Thunder. Sa setup din, ang kabracket ng OKC, number 8, tapos may 4 and 5. Yung nasa standing ngayon na number 3, 4 and 5, mga championship team pa rin yun. Sa tatlo na yan, yung Golden State ang hindi pa sigurado kung sila na ba ang number 5 kapag natapos yung season. So either Lakers or Nuggets na lang yung magiging kabracket ng Thunder. Sa dalawa na yon, yung isa crowd favorite. Bukod pa doon, kaya ako sinabi kanina na kahit matalo ng dalawa ang Dallas sa Clippers, dahil after ng Lakers, ang kalaban ng Thunder ay Suns. Doon kasi magkakaroon ng chance na makapasok pa rin ng play-ins yung Dallas at doon pa rin sila posible makakuha ng upset na makuha yung number 8. Yung next 3 games ng Thunder, nasa kanila yung balance ng playoffs dahil may chance din na mangyari sa bracket nila na yung nasa 3, 4, and 5 sa ngayon sa standing, maiba yung standing nila kapag natapos yung season at dalawa dyan makatapat ng Thunder sa postseason. Sa ngayon kasi makukontrol nila yung competition.